Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na paglalakbay sa La Mesa Eco Park? Sa bagong kwento natin, susubukin ang tapang ng magkaibigang Rodel at Carlo habang unti-unti silang hinahatak ng isang misteryosong puwersa papasok sa masukal na kagubatan. Sa paglalaro nila ng taguan, isang aksidente ang magiging simula ng isang serye ng mga pangyayaring magpapabago sa kanilang mga buhay. Huwag palampasin ang pagtuklas sa mga lihim na nakatago sa dilim ng gubat at ang misteryosong kaganapan na mag-iiwan ng tanong sa bawat isa. Ano nga ba ang totoong nangyari kay Jomar? Sa isang tahimik na kanto ng Quezon City, abala ang pamilya ni Rodel, isang batang 6 na taong gulang, sa pag-aayos ng kanilang mga gamit sa bagong lipat nilang bahay. Kitang-kita sa mga mata ni Rodel ang pananabik habang sinisipat niya ang paligid na hitik sa mga puno at halaman ang nagbibigay ng sariwang hangin. Isang araw kasama ang kanyang pamilya naglibot sila sa La Mesa Eco Park. Dito, nagtagpo ang landas nila ni Carlo, ang anak ng kanilang kapitbahay. Agad silang nagkasundo at naging magkaibigan. Sa kanilang paglalaro sa gilid ng gubat, hindi nawawala ang paalala ng kanilang mga magulang tungkol sa mga panganib na maaring abutin nila, gaya ng mga ligaw na aso at mga taong may masasamang balak. Ngunit habang tumatagal, parang may mahiwagang puwersa na naghihila kay Rodel at Carlo. Nagalugarin ang mas malalim na bahagi ng La Mesa Eco Park kasama ang ibang mga bata. Para bang may sekretong naghihintay na matuklasan nila sa loob ng masukal na kagubatan. Ano kaya ang misteryong ito na unti-unting bumabalot sa kanilang pagkakaibigan? Isang hapon, na tila ba nagbabanta ang kalangitan, nagpasya ang magkakaibigan na magtaguan sa mas malalim na bahagi ng La Mesa Eco Park. Sa pagtatago ni Rodel sa isang mataas na sanga, bigla na lang siyang nahulog dahil sa marupok na bahagi ng puno. Ang ingay ng kanyang pagbagsak ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Nang magkahulihan na napansin nilang wala si Jomar, nagsimula ang tensyon at pag-aalala sa kanilang lahat. Hindi nila alam kung saan hahanapin si Jomar sa kadilimang unti-unting bumabalot sa paligid. Pagdating ng mga magulang, agad silang inutusang umuwi. Si Rodel at Carlo, bagamat nag-aalala, ay wala nang nagawa kundi sumunod sa utos, habang ang ibang mga bata at magulang ay nagpatuloy sa paghahanap kay Jomar sa gubat na ngayoy nilamunan ng dilim. Sa pag-uwi nila, ano kaya ang mga pangyayaring naghihintay na lalong magpapalim ng misteryo sa La Mesa Eco Park? Habang naglalakad pa uwi si Rodel, pinagmamasdan niya ang mga ilaw ng poste na dahan-dahang nalulunod sa kadiliman ng gabi. Ang paligid ay tahimik, maliban sa mga kaluskos ng mga dahon na tila may bulong ng misteryo. Biglaan, umikot ang kanyang paningin at naramdaman niyang tila may humihila sa kanya pababa. Sa isang iglap nawalan siya ng malay at ang huling naaninag niya ay ang mga anino ng mga puno na yumuyukayok sa hangin. Nagising si Rodel sa isang puting kwarto ng East Avenue Medical Center, kung saan ang tunog ng mga makina ay nagbibigay ng kakaibang ritmo sa katahimikan. Napapaligiran siya ng mga kagamitang medikal at ang mga doktor at nurse ay abala sa pag-aasikaso sa kanya. Ang bawat galaw nila ay maingat at ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalala. Matapos ang ilang oras ng pagpapahinga at pagtanggap ng mga paalala mula sa doktor tungkol sa kanyang concussion, si Rodel, kasama ang kanyang mga magulang na hindi maikubli ang pag-aalala, ay pinayagan ng umuwi. Ang kanilang tahanan na dati-rati kanlungan ng saya at tawanan, ngayon ay balot ng katahimikan at tensyon. Sa kanilang sala, sinalubong ni Carlo si Rodel at ibinalita ang masaklap na balitang hanggang ngayon, si Jomar ay hindi pa rin natatagpuan. Ang kanilang pagkakaibigan na dati puno ng pakikipagsapalaran,
ngayon ay nahaharap sa isang malungkot na yugto. Ramdam ni Rodel ang bigat sa dibdib ni Carlo habang ikinukuwento nito ang mga bagong paghihigpit na ipinatupad ng kanilang mga magulang. Ang Lamesa Eco Park na dati nilang palaruan ngayon ay tila kumakatawan sa isang banta na nagdudulot ng takot at pangamba sa kanilang mga puso. Ang gabi ay nagdala ng mas marami pang misteryo at tanong na kailangan nilang harapin. Ngunit sa likod ng takot na kanilang nararamdaman, may isang bagay na hindi nila kayang pigilan, ang pagnanais na malaman ang totoo. Ano nga ba ang misteryo na bumabalot sa Lamesa Eco Park at ano ang naghihintay sa kanila sa kadiliman ng gubat? Ang susunod na hakbang ni Rodel at Carlo ay magtatakda ng isang bagong yugto sa kanilang buhay na puno ng panganib at pagtuklas. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, hindi mapakali si Carlo. Pare, hindi ako makatulog. Dapat natin siyang hanapin, bulong niya kay Rodel na kahit nag-aalangan ay sumang-ayon na rin. Bit-bit ang kanilang mga flashlight. Dahan-dahan silang naglakad papasok sa masukal na bahagi ng Lamesa Eco Park na parang may sariling isip ang kanilang mga paa na humakbang palalim sa kagubatan. Habang naglalakad, biglang sumulpot si Mang Tasio, isang matandang lalaki na balot ng mga kwento at alamat na nakakatakot. Mga bata, anong ginagawa niyo rito sa 10 oras ng gabi? Tanong niya sa malamig at gumagaralgal na boses. Sa takot, nagtatakbo sina Rodel at Carlo, ngunit sa kanilang pagmamadali, nadapa si Carlo. Tulungan mo ako, Rodel, sigaw niya, ngunit nahuli na siya ni Mang Tasio. Ramdam ni Rodel ang kanyang puso na tumitibok ng mabilis habang tumatakbo siya palayo. Bit-bit ang panghihinayang at takot na baka siya na ang susunod. Nang sumikat ang araw, hindi matanggap ni Rodel ang nangyari kay Carlo. Kaya naman, kinaumagahan, siya mismo ang nanguna sa isang malaking grupo ng paghahanap, kasama ang mga pulis at mga volunteer. Kailangan natin siyang mahanap, giit ni Rodel na puno ng determinasyon. Sa kanilang paghahanap, natuklasan nila ang isang nakatagong lugar sa kailaliman ng gubat. Nakakakilabot ang eksena, mga lumang laruan, damit at iba pang gamit na tila iniwan ng mga bata. At doon, kasama sa mga natagpuang labi ay si Carlo, na agad nilang nakilala sa pamamagitan ng kanyang lumang relo na laging suot. Ang pagkakatuklas na ito ay nagdulot ng matinding lungkot at takot sa buong komunidad. Sa pagtatapos ng kabanata, naiwan ang marka ng trahedya sa puso ng bawat pamilyang nawalan. Ang misteryo sa Lamesa Eco Park ay lalong lumalim, nagtutulak sa mga tao na maging mas maingat at mapagmatyag. Ano nga ba ang mga lihim na itinatago ng gubat na ito? At sino ang susunod na mawawala sa dilim ng Lamesa Eco Park? Mga ka-creepy, sa bawat laro at tawanan, may nakatagong panganib na maaring magdala ng trahedya. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang kwentong magpapakilabot sa inyo sa bawat upload. Excited na ako na muling maghatid ng takot sa susunod nating pagkikita. At sa inyong pagtulog ngayong gabi, mag-ingat, baka kayo na ang susunod na hatakin ng dilim ng Lamesa Eco Park. Good night at magtakip ng kumot, mga ka-creepy.